Mga ka-PL, may magandang hamon po si Captain Dado Enrique kay Bongbong Marcos. Ang hiling nitong mama na sana magpa-drug test si Bongbong Marcos. Sagutin niya ang akusasyon ng taong bayan. Ngayon kapag nag-negative siya sa drug test, edi tapos ang issue tungkol sa pulboronic video. Kumbaga, ito yung pinakasagot niya sa mga akusasyon sa kanyang di umano'y kumakain siya ng letter C. O di ba? Napakagandang hamon niyan mga ka-PL. At natandaan po ba ng ilan dito na matagal na sa channel na to, mula noong binanata ni Maharlika si Marcos tungkol sa pulboron, makailang beses ko pong ipinagtanggol yan. At makailang beses ko ring hiniling yan kay Marcos na noong araw na yon, taga-suporta pa ako ni Marcos Hindi pa ako nag-withdraw ng suporta. Ang tawag ko pa sa kanya, Mr. President, mahal na presidente. Ayan, di ba? Natandaan po ninyo? Magpa-drug test po kayo para mapahiya yung babaeng yan. Ang tagal na nun. 1 taon mahigit na. Pero hindi ho tayo pinakinggan na magpa-drug test siya. Hanggang sa etong retiradong sundalo na mismo ang humiling sa kanya. Sana pagbigyan ito ni Bongbong Marcos. O eto ho ang video mga ka-PL ni Captain Dado Enrique, panoorin ho natin. Pero bago ho tayo magsimula, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan pa-like sa video. Maraming salamat po. Makikisuyo lang. O ito na po si Captain Dado Enrique. Administration, i-call off nyo na yung mga troll ninyo na bayaran at mga vlogger na bayaran kasi sayang yung pera ng taong bayan. Alam ko naman yan ang ginagamit nyo Mas maganda yung mga troll na yan at saka yung mga tao na yan. Either sinabi ko maggawa kayo ng sarili nyo ring manifesto, wala tayong pakialaman. Kami nananahimik kami, wag yung pakialaman yung manifesto namin. Ngayon kung hindi kami magkaroon ng pirma na milyon-milyon, o dita ang saya ninyo hanggang 2028 si BBM, di ba? O de majority wins. Yun yung essence ng demokrasya. Nasaan na ba tayo ngayon? Ano ba tayo? Dictatorship? BBM, dictatorship na ba tayo? Alam ko yung tatay mo dictatorship, pero ikaw di ka pa nagsasabi na martial law, pero parang martial law na. Ano tayo? Democracy, majority wins. Kaya ka nga nabotohan ng 31 million. Ang mali mo, ginamit mo si Inday Sara para magkaroon ka ng 31 million. 32 million yung ali 32 million. Ako, naniwala ako sa hugot mo. Sama-sama tayong papangon muli. Unity. Naniwala ako doon. Tapos, ang naaasar ako, yun ang isasagot mo sa bumoto sa iyo, no? Ngayon, may kasama ako na 15,000. May kasama ako. Wag nyo kaming tatakutin. At pagka kami tinakot, lalong dadami yan. Nakikita ng tao Ang mas maganda, suklian na lang ninyo ng tamang gawa. Sagutin ninyo yung mga issues ng tao. Issue number 1, nagdodroga ka ba o hindi? Sa akin, number 1 na ngayon yung issue na yon. Nagdodroga ka ba o hindi? Di magpa-drug test ka. Sabihin mo sa Pilipinas, mga mahal kong Pilipino. Maraming nagsasabi na ako ay nasa narcolist. Maraming nagsasabi na may pulboronic video. Lahat yan ay pinapasinungalingan ko. Lahat yan ay fake news. Lahat yan ay hindi totoo. Kasi hindi ako nagdodroga. Hindi ako sumisinghot ng cocaine. Tapos sabay, magpapadrug test ako na yung walang daya. Diba? Kasimple, diba? Ba't hanggang ngayon wala ka sagot? Because issue yung
issue talaga yon sa isang presidente ng Pilipinas, kahit sinong country, kahit anong country, na magdodroga, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi nakasalalay yung future ng bansa. Now, you should understand, BBM, you should understand the concern of the people. Ang concern namin, pamilya namin, future ng bansa. Hindi pwede tayong magtuloy-tuloy ka na ganyan na naka-question mark kung ikaw nagdodroga o hindi. No? Kaya, ang iniisip ngayon ng tao, parang totoo eh. Yung fake news, parang nagiging true news, no? Kasi, ba't wala pa kayong sagot hanggang ngayon? Wala pa sagot eh. So, sagutin nyo, harapin nyo yung issue number 1. No? Issue number 2. Yang, ikaw ba ang nagpapatakbo ng Pilipinas o hindi? Kasi, kunyari, naggaganong ka, busy ka, tamad ka, yun yung mga ini-issue sa'yo eh. Tamad ka, pinapaubaya mo sa ibang tao. Kay FL, First Lady, o kaya sa pinsan mo, kay Speaker. Tamba. Kita mo yung wala nang ano yung mga tao sa kanya, walang respeto, tambalolong, tambaloslos, no, di ba? Yun ang tawag sa, pati ikaw nadadamay eh. Because hindi ka visible, hindi ka nagsasalita, hindi mo kausapin yung tao na siyang bumoto sa iyo. Yun yung problema mo eh. Ginamit mo taong bayan. O eto po yung mga iilan sa sinabi ni Captain Dado. Kinuha ko. Maliban po sa pagbibigay niya ng opinion, pagbibigay din ako. No? Kumbaga dadagdagan ko lang. Ang una pong sinabi ni Captain Dado, etong tungkol sa mga vlogger. O nga naman, kuting, wag naman kuting, Mr. Marcos, subukan nyo pong alisin yung mga vlogger ninyo. Siguradong may mga ano yan eh, private group chat. Sigurado. At may mga utusan kayo. Sabihin nyo, utusan nyo na sabihin sa mga vlogger, tapos na, o tinatapos nyo na ang pakipagkasundo ninyo sa kanila. Sa madaling salita, hindi na sila makakatanggap ng monthly payola. Subukan nyo lang po, Mr. Marcos. Ewan ko lang kung hindi nagsibaliktaran mga yan. Subukan nyo lang. Kasi sayang din naman eh, yung pera ng taong bayan. Tama yung sinabi ni ni Captain Dado, pera ho ng taong bayan yan. Pero, ibinabayad ninyo, di umano, dito sa mga vlogger. Para sila ang tumahol ng tumahol para sa inyo. Subukan nyo lang po. Wala namang mawawala eh. Total, meron naman kayong mga mainstream media, naglalakihan ho yan. Tanggalin nyo na ho yung mga vlogger. Di ba? Subukan nyo lang. O, pangalawa, about po sa dictatorship, matagal ko na po itong napansin. Ngayon lang yata ito nabanggit ni Captain Dado. Sir, Captain Dado, tagal ko na po ito napansin, sir. Hindi man sinabi ni Mr. Marcos na martial law, pero sa pakiramdam ko lang meron na pong nangyayaring martial law. Pero hindi po sa tulad nung dati sa panahon ni Apulacay na talagang mahigpit ang seguridad sa lansangan. Dito ho, martial law sa social media. Maging sa mga mainstream media. Sa napansin ko lang, hindi ka pwedeng magsalita laban sa kanila. Kung ikaw ay mainstream media. Kasi, kapag ginawa mong labanan sila, sigurado, baklas ang prangkisa mo. At kung ikaw naman ay vlogger, siguradong kakasuhan ka. Katulad ng ginawa nila kay General Macanas.
Hindi na nahiya. Oh. Pangatlo, naitanong po ni Captain Dado na, Mr. Marcos, durugista ka ba o hindi? O, di ba? Yan po ang kanyang issue number 1 na katanungan. Durugista ka ba o hindi? O, yun na nga, ang hamon sa kanya ni Captain Dado magpa-drug test na matagal ko nang naging hamon yan sa inyo, Mr. Marcos. Noon pa, supporter nyo pa ako. Hindi pa ako nag-withdraw ng suporta ko. Ilang beses ko na po na-content yan. Ipahiya natin yung babaeng yan na nagpaparatang sa'yo. Na pulburonik ka daw. Ha? Nung araw na yun, ha? Ngayon, hindi na. Hindi na ako taga-suporta ninyo. At, tawag dito, naniniwala na po ako ngayon sa ipinaglalaban ni General Macanas, ipinaglalaban ni Captain Dado, ni Maharlika, ni Sas, at ng iba pa na tunay nagmamahal sa bayan at sa mga kababayan. Ganun talaga. Hindi kayo sumasagot sa hiling namin, hamon namin na magpa-drug test kayo. O ngayon, baka sakali, marinig po ninyo ang paghamon sa inyo ni Captain Dado. Magpa-drug test kayo, sir. Naka-live, ha? Live. Hanggang sa kung ano man gagawin, ihi man, o dugo man, o buhok man. Naka-live, ha? Yung walang putol. Total, marami naman kayong vlogger, gamitin nyo sila. Mag-live. Yan. Para, kahit yung sa pag-ihi, hindi isasarado yung pinto. Nakatalikod lang kayo, wala kayong bit-bit na kung ano man yan. May bit-bit kayo pero blanco. Kasi baka mamaya, kunwari, blanco, tapos yung pala sa kabilang bulsa, ibang ihi. Sa ibang tao galing. Di ba? Ganun ba? Pero, hindi hindi nyo po ginagawa. Kaya ang issue tungkol sa pulburon video, tuloy-tuloy hanggang ngayon. Ang issue number 2 ni Captain Dado, yung kung siya ba ang nagpapatakbo sa bansa, wala akong pakialam dyan. Kasi, kung siya man o hindi, kung siya man ang nagpapatakbo, ngayon, may mga maganda bang nangyari? Wala di ba? O kung si Tambalos-los man ang nagpapatakbo sa bansa, ganun din. Mahal pa rin ang bigas. Di ba? Kaya wala akong pakialam Wala naman na tayo nakikita ng maganda. Nagmura ba ang presyo ng bigas? Yan po kasi ang pangunahing gusto ng mga tao. Magmura ang presyo ng bigas pero walay. Magkano? 50 mahigit? 1 kilo? Napaka babang klaseng variety na bigas. O kaya wala akong, kung siya man o hindi, bahala kayo dyan. Ha? Basta itong mga issue na gusto naming masagot ninyo, sagutin po ninyo. Ito po ang issue ko, pang-tatlo. Ha? Kasi hanggang number 2 lang yung kinuha ko kay Captain Dado. O, issue number 3, ang sa akin, ilabas ang liquidation ng mga kongresista na tila gusto yata nilang kalimutan na ng taong bayan. Napakarami ng isyong sumapaw sa isyu tungkol sa liquidation. Diba? O ito lang pulboronic video. Sumapaw na ito sa isyu. Napakarami ng sumapaw na isyu. Sagutin muna nila, ilabas muna nila ang liquidation nitong mga kongresista. Lalo na itong tatlong makabayan bugok na nariyan ngayon na hinihili ni Tambalos-los. Yan. Akala nyo makakalimutan namin yan? Hindi. Hindi pa namin nakakalimutan kahit napakarami ng issue na bagong tumakip na dito sa liquidation na hinihingi namin. Ha? Ito pa yung Chacha. Isa pa yan. Tumakip na naman sa issue. Etong mga bilihan ng pirma.
Di ba? Natatakpan po ang issue tungkol po sa liquidation ng mga kongresista. Ilabas po ang resibo. Yan ang gusto namin. Na tila gusto nyong takpan na eh. Sana po, resibo at ang drug test. Yan po, Mr. Marcos. Ayos, hanggang dito lang po. Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.